Gulay. Ate, ako. Anak, masarap ka na magluto. Tinuruan ako ni Yaya bago siya umali. Ay, ate. Ah? May bisita ko, oh. Ma, dali na na. Chris? Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman mo dito sa akin? Di ba nangako ako sa'yo? Whatever happens, kahit ipagtagulan mo ako, I'm always gonna be here for you. Chris? Subukan na kitang kalimutan. Sinunod kung gusto mo, darling. Ikaw pa rin ang mahal ko eh. Sana, you can give me another chance to prove to you how much I love you. Kulit ka talaga. Darlene? Ma, si Chris po. Nakakatawa. Ma, sorry. Di ba dati pag tinatanong niyo kung may boyfriend na ako, lagi sinasabing wala. Sorry, Ma. Para patawarin din ako ni Dad. I think he's a good man. Dad, I'd like you to meet your future son-in-law. Don't worry, Dad. Tutuparin ko pa rin yung promise ko sa inyo. Remember na hindi kami mag-aasawa hanggat hindi ako nakakapagtapos ng pag-aaral. At hindi ko rin papabayaan sila Mami at si Danny. Kailangan na kami ni Chris. Sir, promise ko po alagaan ko pamilya niyo. Ang daughter niyo po alagaan ko. Promise ko po alagaan ko siya tulad ng pag-aalaga niyo sa kanya. Thank you, Chris. I couldn't have survived without you. Thank you. Tinupad ko ang pangako ko kay Dad. A year after my graduation, nagpakasal kami ni Chris. Lumipat kami sa isang bahay with my mother na nakakalakad na ngayon and my brother Dennis. Hindi man kami sa bahay na ipinatayo ni Daddy na sama-sama, alam kong masaya pa rin siya kung nasaan man siya dahil nakikita niyang buo ang pamilya niya katulad ng pinapangarap niya. Nagmamahal, Darlene. Ang kayamanan ay hindi nasusukat sa kalangyaan. And living a life of abundance is not living in luxury. Ito ay natatagpuan sa pinakasimpleng regalo ng Diyos, tulad ng isang pamilya. Isang pamilyang buo at nabubuhay ng payapa at masaya sa kahit na ano pang estado ng buhay. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po, mga kapamilya.